Hi guys! Tinatanggal ko yung lip gloss. Nasobahan. Naglagay kasi ako ng lip gloss. Lumabas kasi ako kanina. Nag-check ako ng sasakyan. Yung mga papeles sa sasakyan. So, hi guys! Today it's my day off. And yung asawa ko is nasa work na. So, pakita ko sa inyo yung kalat ko. And, nagugas kasi ako kagabi. So, nandyan na. Naka-dry na yan. Air dry na sila. So, aayusin na natin. And, nag-breakfast kami ng sabay ng asawa ko. So, ugasan ko na rin to. Ay, hindi kasya. Dito natin sa kaplat. Sinasabayan ko talaga siya mag-breakfast bago siya pumasok ng work. Kasi nga, weekends ngayon, diba? Day off ako, siya may pasok. So, hugasan ko yan. Liligpit na natin tong mga na air dry na. And then, nagpapainit ako ng tubig. Kasi bukas, Monday na. So, maglalaga ako ng itlog. Gagamitin ko yan tubig na yan. Panlaga ng itlog. Tapos, maggagawa tayo ng egg sandwich. Para pag sa weekends, or sa weekdays, weekdays na is, ano na lang, lalagay na lang natin sa tinapay. Ganon. So, yan. Ay. Niisip ko mag-asikaso na kasi nga aantukin na naman ako. Yung weather dito is makulimlim. Umulan kaninang madaling araw yung weather natin. Makulimlim sa labas kasi umulan kaninang madaling araw. So malamig yung simoy ng hangin. Yan. So yung weather is malamig. So nagsiselfone ako. So inaantok ako. Kaya sabi ko, umpisahan ko na and gawa ako ng egg sandwich, and then baka maisipan ko na rin magluto para pangbaon bukas kasi nga wala na kami sa food industry, so kailangan na namin magbaon-baon ng aming mga foods kasi yung trabaho namin is full day 7 to 10 sa akin, tapos 2 to 5, tapos walang mga restaurant doon kasi nasa booking. Hugasan ko lang ito. O kaya, iligpit ko muna yan. Ligpit ko muna yan para may space ako. Kasi wala akong space. Ayan. So, dyan muna kayo. Iligpit ko muna itong mga ito. Tapos, magsaing na din siguro ako. Or wag muna. Dito ko na itong lalagay yung egg sandwich. Tapos, ginagawa ko pag mga baonan. Kasi ito yung pinaglalagay namin ng mga baon-baon namin. Pinaturn ko na sila para hindi na ako naghahanap ng mga takip. Tayong maglalaga ng itlog. Ayan na. Hindi kita. Ayan na yung itlog. Punong-puno. So, pakita ko sa inyo. Pakita ko lang sa inyo. So, yan na yung nilagang itlog. Nilagyan ko lang na ng konting tubig.
Kasi gusto ko yung mainit na tubig na ilalagay nating madami. Para madali na lang siya maluto. Ayan. Naka-on na yan. Naka-on. So, yan. So, back tayo sa pagliligpit. Diyan lang kayo guys, no? So, lately, hindi na naman ako nakakapag-upload sa YouTube ko. Kaya naisip ko na i-continuous lang yung YouTube. May nanonood naman kahit papano. So, kung bago lang po kayo sa channel ko, please like and subscribe po for more videos. And, ano lang to, daily vlog ng mga buhay-buhay namin dito sa Canada. Ayan. Umulo na yung ano, yung mainit na yun. Namatay na. So, let's put here. May pumutok na itlog. Bugok ata yun. Yaman na. Pumutok. So, ililigpit ko lang itong plato. O, diba? Dalawa lang kami ng asawa ko. Pero ang dami namin dami. Yan, nailagay na natin sa lagayan yung mga plato. And pag pumutok, may pumutok na isa. Ito. Nilagyan ko kasi na mainit na tubig. Yan. So, bugok siya. So, okay na tayo dito. Hugasan na natin yan. And, ay, ano to? Sira? Ay, hindi. Okay lang. Yung asawa ko, ayaw niya na nagtatabi ako ng mga ganito. Nagagalit yun. Pero, syempre, naka-ano ko na kasi yan eh. Nakaugalian ko na sa aking nanay. Alam mo yun. Mahirap ng baguhin. Kaya naman. Pero, syempre, diba, hindi naman agad-agad. And speaking of nanay, yan guys, speaking of nanay, yun na nga. Yung nanay ko is nasa hospital pa din. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nakakapagsalita. Tapos nahihina na siya. Nakabili na nga ako ng ticket ko. Nakapagpabook na ako ng ticket ko. Kasi ayoko namang umuwi ng patay na yung nanay ko. Gusto ko naman makita niya na nandun din ako sa kanya. Ready mag-alaga. Kahit na malayo ako. Kahit wala naman akong ipon. Kahit na iniisip ko yung pag-a-apply ko ng citizenship. Ayan. Yun lang. So, gusto ko makita yung nanay ko kasi nanay rin siya. At the same time, makita din yung anak ko. Kasi 4 years na kami din nagkikita. 4 years na kasi kami hindi umuwi ng asawa ko sa Pilipinas. Kasi nga, from Kuwait, dumaretso na kami dito. So, actually, wala pa talaga sa isip ko umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, wala namang budget. Alam nyo naman sa Pilipinas, puro gastos. Puro gastos doon, di ba? Pero, I'll make sure na hindi ako gagastos na malaki. Kasi hindi naman ako lang pala yung uuwi. Kasi may iwan yung asawa ko. Kasi nga, dami din namin bills na binabayaran. Diba, dalawa yung sasakyan namin. So, yun na. Dalawa yung sasakyan namin. So, dalawa. So, iba pa yung bayad mo sa sasakyan, iba pa yung bayad mo sa mga insurance ng sasakyan. Kasi hindi mo sila pwedeng gamitin kung wala silang insurance. Kaya, hindi pwedeng sa ngayon, dahil emergency leave, hindi pa kami pwedeng dalawang magbakasyon. So, ako na lang muna para makita ko yung nanay ko. Maalagaan ko yung nanay ko. Diba, it's time to give back to our parents. Though, hindi
hindi ko naman pinapabayaan sa sustento yung nanay ko kasi importante talaga na hindi na siya mamumblema or hindi na sasakit yung ulo niya sa mga financial. Yan talaga yung ano ko na hindi niya na problema yung pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Ako na yun. Simula nung nakapagtrabaho ako na yun. Give ako na yun sa nanay ko. Hanggang ngayon, may ilang years na ako nagtatrabaho. Hindi ko, may pension na yung nanay ko, pero nagpapadala pa rin ako. Kasi nga, ayoko nang ma-experience na yung kulang. Yung ganun. Sobrang mahal na mahal ko yung nanay ko. Hindi lang ako, kami magkakapatid. Kasi alam namin na mas malaki yung sacrifice niya para sa amin. Tapos ngayon na mahina na siya, yung dalawang kapatid yung nag-aalaga sa kanya, sa sitwasyon ng nanay ko, hindi na siya nagkakapagsalita, hindi na rin siya kumakain, tinutubuhan na siya, doon pinapadaan yung pagkain niya. Pero nung mga nakaraan, sinusukan niya yung pagkain niya na sobrahan daw. So, ang ginawa nila, pinasting muna nila yung nanay ko. Tapos nung pinasting na, yun, pinakain na ulit, konti lang. Tapos baksak na yung katawan niya. Alam mo yun, hindi na siya nakakapagsalita. Hindi ko rin alam kung nadidinig niya ako, pero kinakausap ko siya through video call. Kahit na alam kong hirap siya makadinig. Minsan nagre-react siya. Minsan ngumingiti lang siya sa akin sa video call. So, mahirap. Mahirap yung sitwasyon namin ngayon. Tapos yung tatay ko, hindi dinadalaw yung nanay ko. Yung mga ganun. So, hindi na namin yung ini-express yung sarili namin regarding sa tatay namin. Kasi ganun na talaga yun ever since. Pero, kaya uwi ako ng Pilipinas para may chance din ako na alagaan ng nanay ko. Tapos, hindi ko rin naman sasabihin or pagsasabi na nasa Pinas na ako para focus lang ako sa family, sa nanay ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko. Though may iwan ko yung asawa ko dito sa Canada, sana naman wala siyang gawing kabalagtusan, ganon. Sana lang, pero pinagpapasa Diyos ko na yun, no? Kung may gawin man siya, mambabae man siya, konsensya na lang niya yun. Tsaka wag lang siya papahuli sa akin kasi alam niya ng kalalagyan niya. Kung dati pa po kayong subscriber sa channel ko, alam niyo nang may mga pinagdaanan din kami ng asawa ko na hindi rin maganda. Hindi rin maganda, pero mas pinili ko magpatawad kasi mahal na mahal ko yung asawa ko. Ayoko nang makipagrelasyon sa iba. Wala na, parang ano na ako. Dumating sa punto na gusto ko ng tahimik na buhay, gusto ko na rin lumaki yung pamilya namin, pero yun nga, nahirapan kami magbuntis. Kung alam niyo yung story namin, kung matagal na kayong nakasubaybay sa YouTube namin, so, tsaka sa Facebook namin. So, hindi naman ako famous. Naisipan ko lang din kasi mag-vlog. Nung nasa Kuwait kasi ako, nanonood ako nung mga vlogger. Ano sila? Mga housewife sila na vlogger na based sila sa Australia. So, doon ako na-inspire mag-vlog. Tapos, dumaan yung pandemic. So, doon nag-boom yung mga ibang channel. So, doon ako na-inspire. Pero, 4 years later, ayan, small YouTuber pa rin ako. Small YouTuber pa rin tayo. Hindi pa ako monetize sa YouTube. Tapos, yung TikTok, lagi kong ini-install, tas uninstall, dinidelete ko din. Kasi minsan yung TikTok, parang mostly negative, parang mga negative vibes siya ako. So, dinidelete ko siya, and then nag-start naman ako sa Facebook, pero hanggang ngayon yung Facebook ko hindi pa rin nagbo-boom. Pero na-reach ko na yung 60,000 minutes, pero wala pa akong 5,000 followers. Sa YouTube naman, na-reach ko na yung followers or yung subscriber, pero hindi ko pa na-reach yung allowed na requirements na 4,000 watch hour. So, yun. Yan lang yung mga buhay-buhay namin ngayon. Sana lang, no? Hoping na gumaling yung nanay ko. Somehow, 'di ba? Syempre tayo, pero somehow din na
accept ko na sa sarili ko na matanda na yung nanay ko. May possibility na hindi na siya gumaling. May possibility na iwanan niya na kami in the future. Kasi yung mga tao, di ba tayo naman is, wala naman talagang nagtatagal. Alam mo yun? Wala naman talaga nagtatagal dito sa ating mundong ibabaw. So, medyo open na rin ako sa mga pwedeng mangyari, sa mga mangyayari in the future. Ewan ko lang yung mga kapatid ko. Kasi yung asawa ko, kamamatay lang ng lolo niya. Kaya yung nakikita niya sa sitwasyon ng nanay ko, parang sinasabihan niya sa akin na much better, umuwi ka na para somehow naalagaan ko yung nanay ko, diba? So, suportahan lang kami ng asawa ko. So, nung namatay yung lolo niya, sabi ko, lahat ng sahod mo, ikaw, padala ka kung gusto mo magpadala, akong bahala sa bills natin dito sa Canada. Tapos ngayong may pinagdadaanan din ako, ganun din yung gagawin ng asawa ko. Actually, siya nga yung nag-pursue na umuwi ako ng Pilipinas para makita at saka maalagaan yung nanay ko. So, hindi pa kumukulo yung itlog, pero magre-ready na ako ng sibuyas tsaka bawang para dun sa ipiprepare ko na. Medyo bulol po ako. Bulol talaga ako sa R tsaka sa S. Pagka pinopronounce na yung words na may R tsaka S, yan, medyo bulol tayo. Ay, hindi pala to. Yung kutsilyo pala. So, mag-iiwan na ako ng sibuyas, bawang, re-ready ko na yung mayonnaise. So, pag naluto na yung itlog, imimix na lang natin. Tapos, salt and pepper. Yan. Tapos, itatabi na natin sa rep para anytime na this coming weekdays, may magagamit kami yung palaman. Ano pa ba? Ano ngayon? April na. So, ang flight ko is May 11. So, 2 weeks lang ako. So, 2 weeks ko lang makikita at makakasama yung nanay ko, pati anak ko. So, I will make most of it. And, you know, ang hirap na may pinagdadaanan. Ang hirap. Stress na naman ako. Alam mo yung, naglalaylo na sana ako na focus na kami ng asawa ko sa pagbubuo ng family naming sarili kasi nagpapadoktor na ako. Kasi nga nagpa-test kami dalawa and we found out na ako pala yung may something. And then, yun, nag-start na rin akong sa appointment ng doctor ko. May mga ginagawa kaming procedure. Magpo-focus na talaga ako, pero, ayan, dumating yung problema namin sa nanay ko. Hindi na ako nagdo-double job kasi nga, I wanna focus and take time for myself para baka kasi stress and pagod sa work, which is hindi naman nakakapagod tsaka nakaka-stress dito sa Canada, pero hindi ko alam ba't hindi pa rin kami nagkakaroon ng baby. And then, ayan, nagkakaroon ng problema sa nanay ko. So, sabi ko sa sarili ko, maybe this is not the right time pa para magka-baby kami. So, focus na naman ako sa parent ko, sa nanay ko. So, I'm gonna go back home to the Philippines alone without my husband. He will stay here in Canada, you know, to take care of the bills and everything. And I will spend my time back home to my mom and my son. And yung anak ko, kung matatanong nyo, ba't hindi ko kasama dito? Marami nagtatanong yan. Ba't ayaw mo dalhin yung anak mo dito? Which is not true. I keep asking him to come here in Canada. But right now, he's not interested. So, we cannot force him, you know. And sa mga, ewan ko, madami bang bagon sa channel namin. So, channel po namin is daily vlog about our lives. And kung interesado po kayo, please like and subscribe po para updated kayo sa aming mga videos. And, ayan, ang dami namin pinagdadaanan this coming year, this past few months. Ang dami. Ako, lalo na sa financial. Ewan ko, last year it was good. But this year, start from the early of the year, medyo struggle ako. So, I'm thinking to go back to have a double job after my vacation, after my emergency leaves. I'm thinking to have another job. So, I will just put aside my
are wanting to have a baby. Ang hirap. We have planned for 2025. Let's see. Sana in will ni Lord, lagi ko na lang pinagpe-pray. Dati parang, ang dami kong request, ang dami kong hinihiling kay Lord. Pero this time, ang lagi ko na lang sinasabi sa prayer ko, Lord, naiyak ako. Sabi ko, Lord, kung ano po yung will nyo, let it be. Sabi ko, your will be done. Ganun na lang ako pag nagpe-pray. Para kasing, andito na ako sa punto na parang ayoko na munang mag-ask kung ano na lang ibigay ni Lord. Parang ganun. Naiyak ako. Ayoko nang umiiyak kasi nai-stress lang naman ako. Wala namang benefits yung pag-iyak. Pero at least na-release ko yung emotion ko. Minsan kasi kami ng asawa ko. Minsan lang naman. Busy siya sa phone niya. Busy ako sa phone ko. Tapos nag-review ako sa fireman exam ko. May exam kami 2 sa Tuesday, which is yung asawa ko, kahit hindi niya ipasa yung exam, that's fine. Pero ako, I needed to pass the exam kasi para ma-sustain ko yung position ko sa school, sa work ko, and then ma-increase yung salary ko, which is a big help for me kasi nga nag-struggle ako sa financial. Tsaka kasi may problema kami sa sasakyan, may problema ko sa nanay ko, na which is kahit umuwi ako, alam ko hindi naman matatapos yung problema ko sa nanay ko, diba? Baka nga pagbalik ko dito, mas malaking problema kasi ibaon ako sa utang. Ay nako, kasi yung mga post ko sa Facebook, iba sa totoong nangyayari sa akin kasi ayoko naman din talagang i-post lahat, diba? Minsan kasi talagang I just wanna keep to ourselves, to me, and to myself, and to my husband only. Or kaya sa mga close friends, o kaya sa mga taong kailangan malaman, ganun. So yan, naiyak pa tuloy ako. So yan, while waiting for this boiled egg to cook, naglaban na ako kahapon, pero eto, tingnan nyo naman. Since wala naman naglalaba, yun yung laundry namin. Ito. Ayan yung mga, 1 day lang yan ha. Uniform ni Mahal. Tapos, kasi galing kaming binyagan kahapon. So, lalabang ko na rin to para before ng Monday, wala na talaga akong labahan. So, dali natin to sa laundry. And then, isa lang natin sa washing. Yan. Ihalo-halo ko na kasi ano naman to, 1 day lang. Ayan, halo-halo na. Huwag na. Kasi actually, hindi ko na labadi. Kasi nga, marami din kaming gumagamit. Yung may-ari ng bahay. Tapos, yung karumit ko. Tsaka ako. Ayan. So, ako, tinatakal-takal ko talaga yan. And then, isa lang na natin. And then, balik ako doon. Gawin na natin yung egg sandwich. Yan na guys. Kung makikita nyo o hindi nyo kita. Kumukulo na siya. So, kanina, hindi pa rin ako nakapaghiwa ng sibuyas. Yan. So, sibuyas natin is small lang. And some maybe 2 to 3 heads of garlic. So, tapos i-chop lang natin ng very very small para hindi naman na may ano. Ayan, okay. Kagandahan lang sa amin, no? 3 kaming babaeng magkakapatid. Talagang hindi namin pinababayaan yung nanay namin. Talagang mahal na mahal namin yun. Kasi kita namin, tsaka kita namin yung sacrifices niya para sa aming magkakapatid nung bata-bata pa siya. Hindi tumigil yung nanay ko magtrabaho, kung alam nyo lang. Lahat ng racket na pwede niyang pasukin, gawin, ginagawa ng nanay ko. Alam mo ba, nagkatulong yung nanay ko. Tapos yung amo niya, tinuring kami ng mga pamangkin. Kaya ang tawag namin doon is tita. Kaso, yun, wala na siya, namatay na siya.
Tapos, nung namatay kasi yun, nadula siya sa banyo. Kaya yung nanay ko, hindi mo mapapaligo mag-isa yan. Takot yan sa ano. Tapos, pag naliligo yan, nakaupo talaga yan. Kasi ayaw niya ngang madulas. Kasi nga yung sa tita-tita namin na inalagaan niya. Doon namatay yun sa washroom, sa CR. Nadulas siya. Eh, ngayon naman, nanay ko, nag-start na lang siya na hindi na nakakapagsalita, wala siyang ganang kumain, tapos bumaksak yung katawan niya, as in kita na yung ribs niya sa mga dibdib niya, tapos tulog na siya ng tulog. Yun, sinabi ko sa kapatid ko na nag-aalaga sa kanya na pa-check up si nanay. Nung pina-check up na si nanay, on the spot, sinabi na confined. So yun, na ever since, hindi na pinabayaan or iniwan ng kapatid ko yung nanay ko. Pero kailangan niya pa rin mag-work. Yung ganun ba. Kailangan niya pa rin mag-work. Kasi hindi ko naman sila kayang suportahan. Kasi syempre may binubuo din kaming pamilya ni Mahal, ng asawa ko. May plano din kami in the future na sana kung i-will ni Lord matupad. Basta kung ano na lang talaga will ni Lord. Ayoko nang mag-ask. Ang lagi ko na lang inaas sa kanya is nagpapasalamat ako sa food na nasa harapan, nasa table, hindi kami nagugutom ng asawa ko. Papasalamat ako everyday sa guidance and protection kasi yung work namin ng asawa ko is bumabiyahe pa kami ng 1 hour balikan. So, mga 1 hour and a half yun balikan sa kanya tsaka sa akin kasi nga inahatid sundo niya ako para tipid kami sa gas. Tapos isang sasakyan lang yung gamit namin, yung ganun. So, yun yung mga nangyari ngayon sa buhay-buhay namin. So, next, after 2 weeks, magpa-flight na ako pa Philippines, pa Canada. Tapos, ang ticket ko is balikan din. Ticket ko balikan din naman. So, okay lang. Tapos, nung nag-check na ako ng ticket, ang mahal sila ng ticket pag may stopover ng ibang lugar. Pero kung may US visa ka, mag-stopover ka ng San Francisco, mura. Kaso wala naman tayong US visa, hindi naman tayo Canadian citizen na para hindi natin kailangan ng US visa. So yan, hiniwa ko na yung bawang. Sinap-chop ko siya ng maliliit. Tapos ngayon, nag-iwan na ako ng sibuyas. Yan, hiwa na tayo ng sibuyas. Tapos maya-maya, siguro mag-adobo na ako ng babsi. Parang patay. Legs ng baboy. Hindi ko alam kung magkano yung magagastos ko kasi yung bill pa lang ng nanay ko sa hospital, hindi ko din alam kung magkano. Ilang linggo na yung nanay ko doon. And hindi pa rin siya gumagaling. Yun nga yung in-expect ko na pagka kinumpine namin siya sa hospital, at least she will feel better. Pero it's still the same. Walang pagbabago, walang... Though, nalagyan siya ng tube para sa pagkain niya kasi nga sobrang baksak na yung katawan niya. Kasi kung papakainin mo siya manually or feeding by her mouth, hindi niya yun kakainin. Yan. Hindi niya kakainin kasi nga masama pakiramdam niya. Yan. I-drain ko na. Gagamitin ko pa din yung itlog na pumutok. Gamitin pa din natin yan. Kasi, i-dice din naman natin. So, ibaba ko kaya kayo, no? Para nakikita niyo yung ginagawa ko. Tapos sa YouTube ko, kung hindi man ako nakaka-upload minsan, tapos nag-upload ako bigla, marami pa rin nanonood, no? Thank you, guys. So, yan yung bawang and sibuyas. Ito yung pinagbalatan ko. Saglit, tanggalin ko muna to, no? Para hindi naman yan.
Ewan ko kung makakatagal ako sa weather ng Philippines ngayon at sabi nila sobrang init. Pero ganun talaga. So, ito, unahin ko yung pumutok. Yan, ito yung pumutok na. Tapos, gagarin natin. Yan, i-scoop out natin yung laman. Sana lang walang sumamang shell. Yan. Kasi mamaya yan. So, one down. Madami to. Madami ako nilaga. Tapos may benefits tong egg. Kasi yung asawa ko, simula ng egg lang siya ng egg, tsaka green tea, talagang pumayat siya. Nag-loss siya ng timbang kahit papano. Tapos yun, ano ko din ng nood ko ng video, marami din talagang benefits tong boiled egg, hard boiled egg, para malaman sa tiyan, tapos hindi siya ganun kaano sa cholesterol. Lahat-lahatin ko na to para isang buong linggong meron kaming egg sandwich. Kasi favorite din to ng asawa ko. Favorite niya din. Kahit papano. Yan. Dadamihan na natin. May konti pa tayong mayonnaise dyan. Basta, aanayin na natin yun. Uubusin na rin natin yun. Tapos, lalagyan natin ng bawang, sibuyas, and mayonnaise, and salt and pepper. Tapos, minsan, ina-adjust ko siya ng, if kailangan lang, lalagyan natin ng asukal. Pero, if not, hindi na. Kasi hate na ng asawa ko lately yung sugar. Kasi nga, pre-diabetic na yung husband ko. Oh no. Sumama yung shell. Ayan. Tanggalin natin. Ano kayang dadatnan ko sa Pilipinas? Sabi ko nga sa asawa ko, mahal, ano kayang dadatnan ko sa Pilipinas? Sabi niya, di problema. Yun naman talaga. Tapos, pag umuwi akong Pilipinas, pupuntahan ko yung anak ko kasi nga hindi siya nakatira sa amin. Doon siya sa lolo tsaka lola niya nakatira, sa daddy side niya. Ganun. Kasi nga yung anak ko hindi lumaki po sa akin yan. Lumaki yan sa lolo-lola niya sa daddy side kasi first ako siya. And that time, graduating ako ng college, kaya hindi siya na boiled ng masyado. Kainin ko na lang to. Iimis ko lang to, tapon lang natin itong mga shell. Hugasan ko lang. Yan, tinapon ko na yung mga shell. May natira pang konti-konti dito. Okay na yan. So, ngayon, lagyan ko muna siya ng mayonnaise. Ito yung ating mayonnaise. Real mayonnaise. So, lagay lang natin siya dito. Sana sumakto. Ubusin natin to. Tagal natin to. Yan. Yan muna. Tapos, lagyan na lang natin maya-maya pag kailangan pa. Yan. And then, lagay natin yung bawang. Yung konti lang. Dinice ko lang na bawang. And then, sibuyas. Yung sibuyas, pinili ko yung maliit lang para isang hiwaan. Hindi ko nahatiin. Kasi pangat naman pag sobrang daming sibuyas. Yan. And then, mix natin. Hindi nyo kita. Yan. Mix natin.
And then, titimpla natin ng salt and pepper. Tapos, pag kailangan natin maglagay ng asukal, lalagyan natin. So, tingin ko medyo dry siya. Lalagyan pa natin siya ng mayonnaise. Mayonnaise. Mix natin. Mekos-mekos natin yan. Mekos. Yan. And then, lagyan natin ng salt and pepper. Para may lasa. Timplahan lang natin. Ayan. So, i-mekos-mekos natin ulit. Bango. Namin ko yung paminta. Mas gusto ko yung ganyang paminta. Yung ginagrind pag kailangan mo. Kasi pag yung mga powder na paminta dito, hindi maganda. And then, let's give a try. Let's taste it. Nasobrahan ko na. Medyo naaalatan ko pala siya. So, adjust natin siya ng asukal. Yan, konting-konti lang. Kasi pag nalasahan ng asawa ko na maraming asukal, magagalit na naman yun. Ma-high blood na naman ang lola mo. Oops, may nakita akong shell. Shell ba to? Ay, hindi. Sibuyas pala. Yan. So, ready na ang ating egg sandwich. So, dapat may stock lang kami dito kasi nga nagba-breakfast, lunch, tsaka dinner kami. So, everyday nagbabaon din ako ng pang-breakfast namin. So, ready na siya. Kukuha na lang ako. Yan. Masarap. Lasang egg sandwich. And then, seal natin siya ng aluminum. Tapos, i-wrap na natin siya. And dun lang siya the whole week. Kung kailan siya maubos. Basta may pang ready to baon na kami ng asawa ko. Yun yung importante. Ay, baliktad. Baliktad yung pagkalagay. And then, magre-ready na rin siguro ako ng lulutuin ko for tomorrow pang baon namin. Yung pata-pata. Ay, ba't ayaw mag-roll? Ano kaya nga, gagawin pa kaya, hoping ako na gumaling yung nanay ko. Pero at the same time, alam ko na rin naman sa sarili ko na matanda na yung nanay ko. Ready. Tapos meron akong tinaw na ganito. Mga tusok-tusok lang. Ilalabas ko na rin yan. Tapos ito may konti pa to, so ibabalik natin. Ayaw ko talagang nagsasayang lately. Wala tayong extra money. Wala tayong extra pera. We are so poor. So full. Balik ko lang tong aluminum foil. Yan. So, yan lang muna yung aking... Ay, pakita ko sa inyo mamaya pag na-ready ko na. Isasalang ko na yung baon namin for tomorrow. So, pakita ko sa inyo mamaya. I-ready ko lang para mabilis. Yan na guys. Nakasalang na yung aking adobong pata. So, yan. Hininaan ko lang siya. So, I will let this adobong pata to cook for very low heat. Very low heat and
ganyan lang siya. Hintayin ko lang siya na talagang lumambot. Ayan, oh. Yan, yung ulam namin. So, pang-babaon din namin yan. So, hintayin ko lang siya na lumambot. Siguro mga 1:15, patayin ko na rin to. And, maggagayak na rin ako. And, yun lang for today's video.